pa tumawa, hindi pa nag-breakfast talaga. Amen? Okay, so 2025, January 2020, unahin ko lang sa mga tatayo sa pulpit, ang ating team for 2025 January, mission. So tandaan niyo yan, ha? Yung mga tatayo sa pulpit, missions ang ating team for 2025 January. Okay, ako ay blessed, ayoko ma-stress. Tignan mo kami mo, kung mukhang stress na yan. Hindi pa, fresh na fresh daw. Amen? Okay. Every gising is a blessing. Lagi itong pinapaalala every time nagagamitin ako ng Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan na natin yung na-blessing na agad yung paggising dahil naging sanay na tayo ay nagigising. Amen? Yung bang paggising mo sa umaga, ay umaga na naman, ay magluluto na naman ako, ay papasok na naman ako sa school, sa eskwelahan, sa trabaho, ay pupunta kami ng church pag umaga ng linggo. Nagiging routine na. Pero huwag nating kakalimutan na every time na magising tayo, blessing ng Panginoon. Amen? Naalala ko nga yung isang Proverbs ba yun na napakinggan ko. Sabi niya, meron daw dalawang regalo na binubuksan sa umaga. Yun yung ating mata. Kasi bakit? Yung iba hindi na nabubuksan yung umaga, yung mata nila sa umaga. Amen? So every gising is a blessing. Ito na, tatapusin natin yung 2024, the year of answered prayer. Marami bang nasagot na prayer? Amen. Praise the Lord. Ito talaga pag sinimulan natin yung taon ng prayer, tuloy-tuloy, no? Sumasagot ang Diyos. So ito yung team natin na last year, 2024, ito yung ating verse, Jeremiah 33:3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Kaya tayo nag-pray at tumugon ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, pag sinabi, nangyayari. Amen? So this year, ito naman ang ating team. 2025, the year of breakthrough. So kung siksik, liglig at tumaapo yung binigay sa atin ng Panginoon ng 2024, 2025, talagang lahat ng sagabal, pader, babanggain natin at pupunta tayo sa kabila ng pagpapala. Amen? So sino excited sa 2025? Amen? Praise the Lord. Ang ating key verse, Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we can ask for or imagine according to His power that is worked within us. So yung kapangyarihan nasa iyo. Amen? Kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Amen? Kaya kaya mong gawin kung ano pinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya huwag ka mahihiya na tumayo sa pulpit. Huwag ka mahihiya na pag sinasabihan ka ng Lord na mag-share. Huwag ka mahihiya pag may sinasabi ang Diyos na gawin mo para sa Kanya. Tumulong, magbigay. Bakit? Yung kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Amen? The power within us nasa atin. Amen? Kaya kayang mag-pray ng ganun ka-anointed ni Sister Flor kanina because the power of the Holy Spirit is with Sister Flor. Amen? At hindi lang kay Sister Flor, sa lahat ng nandito. Kay si Brad Emmanuel kanina, nung nag-facilitator, kay Sister Daisy, nung nagpe-praise and worship, everybody that who has Jesus has the power within us. Amen? Huwag natin kakalimutan yan. Amen? So yan yung ating key verse. Okay, so isang mapagpalang manigong bago to sa ating lahat, bago makalimutan ko ulit. In behalf of my family, Pastora Leonora, aming anak, si Cleo, kamukha ko, isang manigong bago. Wala, hindi makatanggi. Ako nandito ngayon. Okay, ito yung pag-aaral natin. Alam mo ba paano masisimulan ng 2025 mo? Yan. Ito na yung ating pag-aaralan. Kadalasan, alam mo ba kung paano magiging tagumpay ng 2025? O ayan, yung mga tanong. Yung iba kasi, meron mga ganito. Ayan, baka meron sa bahay nyo. Sabihin nyo naman sa akin, yan, meron pa kayo ganyan, mga ganyan. Meron mga ganyan. Pasok, mga suki, sa 10, 20, 50. Ay, ganyan ba sa inyo? Pampano raw na swerte yan? Kaso pusa yung pumapasok sa loob ng bahay. Amen. O kaya may ganyan, no? Parang ako yata yan eh. Ako yata yan. Yung pula daw, tsaka bilog-bilog. Terno kami, kaya nagpula ako. Pati Sister Tita, so marami tayo nakapula ngayon. Amen. Mga bilog-bilog, may mga bilog-bilog naman sa bahay. Ayan, ano pa, yung mga barya-barya. Ang nakakatawa lang pag bilog-bilog, parang pera nga, barya lang. Pastor, may 20 naman. Amen. Ano pa yung mga paswerte? Hindi ko to tawag dito pinopromote. Ito lang yung tawag yan. May paputo. Meron daw prosperity bowl pa yan. May mga lucky plan pa. Ewan ko ano yan. Basta yung gano'n. Meron na ba sa inyo yan? Kung wala sa inyo yan, praise the Lord. Amen. Kasi ang ating pagpapala nasa ating Panginoon. Amen. Okay. Yung iba nagpapaputok. Bakit nagpapaputok? Para daw paalisin yung malas.
Amen. Saan pumapasok? Sa loob kasi walang paputok doon eh. Kaya pagpasok nila, ayun, nag-aaway-away na. Amen. Kaya huwag na kayo magpaputok. Pero parang maraming paputok ngayon. No? Sabi nung 3 days ago yata, 25 or 27 na rin ang putokan. Hindi ba nagbabagong taon yun? Ha? Imagine niyo. So, ingat-ingat kayo. Okay. Pero sabi nung isang Chinese, para hindi malas sa New Year natin, wag handa bilog, prutas, itim, buto, gaya, pakwan, chiko, iba pa. Sabi dito, wag din handa ice cream para di tunaw, swerte. Higit sa lahat, maghanda 4 na paa tulad baboy, baka, kambing kasi baka takbo, malayo, swerte. Wag din isda, alimango, alamang, bahat, dagat kasi baka lunod, swerte. Wag din handa pakpak, may pakpak tulad manok o pabo, baka lipad swerte. Para sigurado pasok swerte, wag na tayo maghanda para tipid. Sabi nila yan, nakita ko. It makes sense. Dapat ano na lang, buko pandan. Okay, the secret to a victorious New Year, Genesis 16:8, isa lang yung verse na pag-aaralan natin. Okay, ito na siya. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Sabi ni Hagar, I am running away from my mistress Sarai. She answered. Sino si Hagar? Sino si Hara? Si Sarai. Si Sarai asawa ni Abraham. Yan yung yun yung nanay ni magulang ni Isaac. Sino si Hagar? Ito yung katulong nila na na-acquire nila nung sila ay nasa Egypt. Ano nangyari? Dahil hindi nga mabuntis itong Sarai, ang sabi ni Sarai, anakan mo na lang yung aking katulong kasi nung panahon nila, pag sinabing katulong, pag-aari talaga ng amo, yung talagang buong pagkatao. Amen. At nung nabuntis na itong si Hagar, nagalit bigla si Sarai. Pero po siya nagsabing, nung gumawa nun, tapos at the end, siya pa yung nagalit. Kaya sabi niya, ayan, dahil sa'yo, sinisisi si Abraham, no? Ganun talaga, no? Lagi sinisisi, lalaki. Yan, no? Dahil sa'yo. Kaya iniinsulto na ako niyang katulong natin yan. Dahil siya buntis, ako hindi. Sabi ni Abraham, masunurin ng lalaki. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. O sige na, ano ba gusto mo? Di ba, ganun lagi ang lalaki, no? Mga asawa, no? Sige na, ano ba gusto mo? Pinalayas tong si Hagar. Buntis na. Dala-dala niya na rin yung binhi ni Abraham. Ngayon, umiiyak yan sa disyerto. Nakita ng isang anghel. Hindi pinangalanan kung sinong anghel. Hindi ko lang alam kung si Gabriel o si Wendell. Joke lang. Wala sa Bible yan. Huwag nyo hanapin. Ayun tinanong sa kanya, Hagar, ito na, anghel na yung nagtatanong. Where have you come from? And where are you going? Basically, galing siya doon sa isang magulong sitwasyon dahil inaalipusta, sinasaktan na siguro siya ni Sarai. Where are you going? Hindi niya alam kasi tumatakbo nga siya. Karamihan ng batang naglalayas, hindi nila alam saan sila pupunta. Amen? At pag may tinatakasan kang isang sitwasyon na hindi maganda, kadalasan hindi mo alam saan ka pupunta. Kaya tinanong siya. Anong sabi niya? Tumatakbo ko sa aking amo na si Sarai. So yun ang sabi niya. Anong sabi nung anghel? Sabi niya, nasa tiyan mo ngayon ang isa sa binhi ni Abraham, which is ang magpapanganak nga siya si Ishmael. Diyan na nagsimula ang lahi ng mga Muslim, kung di ako nagkakamali, no? Bumalik ka. At kung bumalik nga siya, nagulat itong si Sarai at naging maayos niya yung pagitungo. Pero ang tanong sa atin ngayon, since magbabago ng taon, nakatuwa nga, no, talagang in unison yung devotion, tapos yung mga sinasabi ni Brother Emmanuel, in unison. Saan tayo galing? Saan tayo pupunta? Dalawang tanong lang. Saan tayo galing ng 2024? Ano yung ginawa natin? At ano yung gagawin natin for 2025? Yan lang. Yan lang ang tanong natin. Para maging maganda ang taon mo, dapat alam mo yan. Sabi dito, kailangan alam mo yung sagot sa dalawang tanong na yan kung gusto mo maging maayos at masaya ang New Year mo. Saan ka galing? Saan ka pupunta? Ikaw, alam mo ba saan ka pupunta at saan ka galing? Amen? Kasi dapat alam mo. Importante yung alam mo ang isang bagay na ginagawa mo. Merong isang naging witness sa barilan, patayan. Ngayon, tinanong siya ng pulis. Nakita mo ba? Opo, binaril niya. Anong klaseng baril ang ginamit? Hindi ko alam eh. Kasi hindi niya alam yung mga klase ng baril. Nilabasan siya ng 45. Alam niyo siguro yung 45, di ba? Ginagamit ni Fernando Po. Kilala niyo ba si Fernando Po Jr.? Napanood ko lang yun sa YouTube. Amen. Nilabasan niya ang kalibre 45. Yung bata nga, hindi marunong sa baril. Tinignan niya. Parang mas mahaba mo yata ng konti dyan. Siguro 46 o 47. Yung tinatawa talaga, hindi marunong sa baril.
Amen? Okay. Magiging tagumpay lang ang bukas mo kung alam mo ang kahapon mo at alam mo saan ka pupunta. Paulit-ulitin ko na para at least magrema sa isip natin ang dalawang salita na yan. Alam mo ba saan ka galing at saan ka pupunta? Sabi ni Jose Rizal, hindi, tama ba Rizal Day? Bukas Rizal Day? O ayan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Hindi. Hindi ka makakarating sa paroroonan. Ganun din tayo sa magulang natin. Kung hindi tayo marunong tumingin o marunong humingi, tawag doon, yung tumanaw ng utang na loob. Ito na ang patungkulan ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Yung tayo bilang tao, kung hindi daw tayo marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi rin tayo makakarating sa paroroonan natin, which is true. It makes sense. Amen? Okay, the secret of victorious user, isa-isahin natin. Unang-una, sabi nga rin kanina ni Pastor Joby, balikan mo yung nakaraan mo. Your past. Make an evaluation. From January to December, ano yung ginawa mo? Ano yung mga nangyari sa'yo? Sabi na, nakakatuwa, no? Meron tayong team, naalala nyo to, Back to the Future. Sabi yun, looking back to a better future. Kasi minsan kailangan nating balikan yung nakaraan para maging maganda yung bukas. Kasi kung hindi mo na isara yung bukas mo, yung parang ganito lang yan, may girlfriend, meron kang girlfriend. Tapos, ikakasal ka sa iba. Kailangan may closure ka muna, tama ba? Yung ba yung term doon? May closure ka doon sa nakaraan mo, yung ex mo. Kasi, lagi mong iisipin yun, pagkasal ka na, mahirap yun. O baka naman magpakasal ka, mahal mo pa pala to. So, parang ganun, dapat isarado natin whatever na hindi maganda no nakaraan. Ano yung nangyari sa'yo this year? Yan. Ano yung nangyari sa'yo this year? Balikan natin. Kayo, alam ko, nag-iisip na kayo ngayon. Ito yung mga tanong. Pwede natin maging tanong. Gabay. May nasaktan ka ba? O, ayan. May nasaktan ka ba? May namura ka ba? So to speak. Meron kang nasabihan hindi maganda. Nasaktan ka ba ng asawa mo, ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapitbahay mo? Physically, emotionally. Diba? Mentally. Yan yung mga sakit. Nasaktan ka ba sa binoto mo? Parang natatawa yung iba. No? Nasaktan ka ba? Nagkaroon ka ba ng pagkakamali? Ano pa? Nagkamali ka ba sa isang desisyon? Parang kami lang isang araw pupunta kami sa SM kasi gustong-gusto namin kumain ng biryani. Gusto ko kumain ng biryani. Ang problema, walang biryani. Sabi niya, inasal na lang tayo. Sabi ko, hindi ako pwede masyadong bloat. Alam niyo, bumagsak kami sa rice in a box. Pareho kami hindi nag-enjoy. Sabi ko, mali desisyon natin. Yung mga yung mga maling desisyon dahil namamadali ka. Kadalasan mali ang desisyon pag minamadali ka. Di ba? Kaya yung mga scam, sige na, maaari, ano ka na, last 10 ka na, panghuli ka na. Kung hindi mo makuha itong promo na to, di ba? Pag nagmamadali ka talaga, sasablay ka. Nagkamali ka ba this year? May nakaaway ka ba sa Facebook, sa Twitter, sa apa ba, sa X na parang ngayon, sa kapitbahay mo, sa kasama mo, sa trabaho mo, sa kaklase mo, kasamahan mo, kung saan-saan, may nakaaway ka ba? May tinatakasan ka ba? Sabi ko nga kanina, si Judith, si Jonah, si Bill, si Bay, o may tinatakasan ka talagang nagawa mong hindi maganda? May tinatakasan ka ba? Ano pa? Ano ba yung mga ginawa mo? Ayan, balikan mo. Paulit-ulit ito. Kasi kailangan nating ayusin yung nakaraan para alam natin mas maganda yung bukas. Amen? May na-accomplish ka ba? Yung iba, busy. Pastor, busy ako talaga noong 2024. Okay, busy ka. May na-accomplish ka ba? Magkaiba kasi yung busy sa accomplishment. Tama? Yung iba nagbibisi-bisihan lang, pero wala namang na-accomplish. Busy ka lagi, araw-araw, pumapasok ka. Meron ba nangyayari sa trabaho mo? Sa school, araw-araw, pumapasok ka, busy ka. Natututo ka ba sa eskwelahan mo? Nag-church ka linggo-linggo, nagre-rema ba sa'yo yung mga natututunan mo sa church? May na-accomplish ka ba sa buhay mo itong taon na to? Tandaan natin, we are not getting younger anymore. Next year, madadagdagan na naman ang taon natin. Baka naman yung bad habit mo nung bata ka hanggang ngayon, bad habit mo pa rin yan. Ano yun? Halimbawa, yung pag sinabihan ka ng bakla, nananapak ka na lang. Example lang yun O kaya pag may nagsabi sa'yo hindi maganda, talagang nagmumura ka. Yung pa rin ba yung bad habit mo? Amen? May na-accomplish ka ba? May napuntahan ka ba? Gaya ko, praise the Lord, nung birthday ko, nung February birthday ko nakapunta akong Baguio. May napuntahan ka ba physical, literally? O may napuntahan ka ba mentally? Sabihin, may natutunan kang bago sa YouTube. Sa dami-dami. Natuto kang pwede magluto ng kaldereta, yung mga gano'n.
Ayun, may natutunan na pala yung tanong susunod. May natutunan ka ba this year? Ang dali na mag-aral ngayon ng isang craft. Sa YouTube, sa internet, nandyan na yan. May natutunan ka ba sa nanay at tatay mo? Meron bang golden words na natutunan ka sa nanay at tatay mo? Sa Bible, may natutunan ka bang bagong verse? O baka ang alam mo pala, John 11, ano tama ba? John 11:39 ba yun? Jesus wept. Yung John 11:35. Jesus wept pa rin ang alam mong memory verse. Buti pa yung bata. Alam. Amen? Ayoko lang, pero minsan gusto kong balusagan nitong si Jacob ba yun? Jacob, boy diesel eh. Mahataw sa dulo. Buti pa yung bata, marami memory verse eh. Ikaw, may natutunan ka pa this year. Ano ba? Let's evaluate kasi kung parehas pa rin ang gagawin mo to 2024, I'm sure ako, walang mangyayari sa 2025 mo. Tama hindi? Kung natutulog ka pa rin sa pansitan, sabi nga ng mga matatanda, wala ka pa rin mangyayari sa 2025. Amen? Kung parehas lang ang gagawin. Pero ikaw, nag-aasa kang yumaman, nag-aasa kang maging kung ano man sa church, kung yun at yun din, yun din pa rin ang gagawin mo, wala. Amen? You have to evaluate yourself. Kailangan alamin mo muna. Amen? Dalawang i-summarize natin. Let go of the pain. Kasi minsan masakit, wala kang natutunan. Masakit, may nasaktan ka. Masakit, nakasakit ka. Masakit, nabudol ka. Pero you have to remember the lesson. Ako lagi yan ang tinuturo ko sa anak ko. Minsan, ito nga mahirap eh. May tinatawag tayong charge to experience. Lagi na lang charge to experience. Bawa, dalaga ka, naloko ka na naman, naloko pa rin. Iba na tawag doon. Halimbawa lang yun, example lang yun. O kaya, nabudol ka nun sa scam, na-scam ka uli. Lagi kang tinatanong na, Mare, open-minded ka ba? Yung mga ganun. O kaya sa trabaho. You have to remember the lesson. Amen? Let go of the pain and remember the lesson. Masakit. Pero kailangan matuto, kailangan mag-move on. Ano sabi sa Philippians 3:20? Sabi ni Apostol Pablo, brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. But, one thing I do, forgetting what is behind. Kalimutan mo yung sakit, pero matuto ka. Kalimutan mo yung sakit, pero do not forget the lesson. And straining toward what is ahead. Abante. Sabi nga namin sa Arabic, sida alatul. Naalala mo ba? Alatul, dire-diretso. Sida, diretso. So, sida, alatul. Diretso lang. Huwag kang hihinto. Sabi nga, buti pa nga yung pagong. Tama ba? Pagong, turtle. Kahit mabagal, may progression. Amen? Okay lang maging pagong tayo. At least we make progress, di ba, sa buhay natin. Ang mahirap, na-stuck ka. Kahit kuneho ka, tama ba, rabbit? Kahit kuneho ka, ang bilis mo, ang galing mo, pero hindi ka naman nagpo-progress, wala eh. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, I straight forward the goal. Mahirap mag-move on pag dala-dala mo pa yung bigat. Okay, pag-usapan muna natin yung mga passwords kasi kailangan i-tackle natin ito. Hindi natin magiging malalim, pero parang ganito lang yan. Kung ikaw, sabihin na natin may nasaktan ka o nasaktan ka, para kang truck na maraming karga, para kang itong mama na to, maraming buhat-buhat, o sabihin na natin yung tricycle mo, punong-puno, ang hirap kumahon. Tama hindi? Diba? Pero meron ka na, bagal mo pa rin. Ganun din ang buhay na may karga-karga. Itong asawa ko, nasaktan ako. Minsan nasa mall kami, nakatingin ko saan. Hanggang ngayon, no, January yun, December na, yung pa rin na nasa isip mo. Kada kasama mo sa mall, ganyan nahawak mo sa kanya, tinatakpan mo naman. Diba? So, hindi ka nag-move on. Dapat nag-move on ka. Yung bigat, halimbawa, may nangyari sa inyong mag-asawa o yung kapitbahay mo, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yun, kapatid. Okay, takot ka sa kapitbahay mo, hanggang ngayon, takot ka pa rin. Wag. Sabi, o kaya ganito ka, ang hirap, may hate, may disappointment, may fear, may doubt. Alam mo, madali lang naman malaman ang tao, maraming pinagdadaanan eh. Madaling magalit. Sige nga, sapakin mo yung katabi mo. Tingnan mo kung magalit sa'yo. Diba? Halimbawa, nagtitimpi talaga siya sa asawa niya. Asawa na lang, pinakami. Okay sila, talagang normal. Meron lang nasabi yung asawa, yung pala may galit. Diba, gano'n sumasabog kasi may galit eh. Ang hirap hanap kumilos nun. Eto, sa mga mag-asawa o sa mga lahat na nandito, pag tahimik sa bahay, ano meron? May nag-aaway. Diba, gano'n. Sa school, sa trabaho,
pag tahimik, asahan mo yan, ano meron? Di ba gano'n? Papasok, pag tahimik yata, ano meron? Di ba gano'n? Kasi meron something. Amen. At gano'n din ang tao na may dinadala. Naghihintay sumabog. Sabi sa Ephesians 4:31, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, pot at galit. Huwag kayong mambulyaw. O yan, no? Diba? Meron pala ang verse. Yung madaling mambulyaw, ibig sabihin may something. Puot, galit, huwag kayong mambubulyaw, manlait, mananakit ng damdamin ng kapwa. O alam ni Apostol Pablo sa halip, maging mabait kayo. Maawain, magpatawad. Pansin nyo, yung mga tao maawain, mapagpatawad, sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Amen. Yung talagang mga nagki-care sa kapwa, wala, ano yan. Ang puso niya nasa Panginoon. Amen. Pero kung ikaw meron kang something sa dibdib, lagi kang galit. Amen. Ang tanong, ano ba yung natutunan mo sa sakit, sa payat, sa pagsubok? Ano ba yung naging aral sa iyo? Lagi natin uulitin natin yan sa preaching na to. Kasi we have to evaluate ourselves. Proverbs 4:13, ano sabi sa atin? Always remember what you have been taught. O yan. Ano ba sinasabi sa atin ng Biblia? Ano ba sinasabi sa atin ng matatanda? And don't let go of it. Keep all that you have learned. It is the most important thing in life. Amen? Kailangang matuto tayo sa mga turo sa atin, turo ng Biblia, turo ng matatanda, at ang pinakamatindi, yung turo na natutunan mo sa sarili mo. Amen? Sabi nga, charge to experience. Kung nabudol ka, huwag ka na magpabudol. Kung naloko ka, huwag ka na magpaloko ulit. Amen? Kung tamad ka nun, huwag ka nang tamad ngayon. Amen? Para maging maganda ang taon, matuto at mag-move on. Amen? Ayan, huwag maging better, huwag maging bitter. Tingnan mo katabi mo kung bitter na yan. Pastor, kumain ang palaya. Amen? Sabi nga, reset, restart, refocus as many times, but just don't quit. Reset, restart, refocus. Okay lang yan. Pero huwag kang hihinto. Kahit nga rabbit ka pa, kung hindi ka naman gumagalaw, okay. Amen? Ipanalangin ko lahat na natutunan sa taong ito at ipag-pray din na huwag na maulit ang mga maling gawa para maging masagana ang taon. That's number 1. Number 2, remember your goal. Na-evaluate mo na yung sarili mo. Dapat alam mo saan ka pupunta. Amen? Dapat may goal ka. Amen? Hindi pwedeng bara-barabay. Ito, nagkaroon din tayo ng preaching na ganito dati. In reaching your dreams, you need a goal. Naalala ko yan, preaching. Hindi ito naging team. Preaching lang. Alam mo ba ang gusto mo? Alam mo ba saan ka pupunta? May plano ka na ba nitong 2025? Buti pa nga yung school, hagdan yan lateral system. Pero yung buhay ba natin, hagdan? O baka pababa yung hagdan. Amen? Kahit na anong galing mo sa basketball, kung walang ring, wala. Tama? Kahit anong galing mo sa dart, kung wala yung dartboard, wala. Sino titirahin mo? Kapitbahay mo. Kahit anong, may pera ka, may sasakyan ka, kung hindi mo alam saan ka pupunta, maghihintay ka sa terminal. Para ka sumakay ng Grab. Kami naka-Grab ni Pastora pag pupunta rito Grab tricycle. Amen? Kahit lagi kung may pera ka, nandun yung Grab, kung hindi mo naman alam, tatanong, di ba pagsakay mo, 10 kayo? Ay, bahala ka na. Di ba? O, dito na lang po tayo, bahala ka pala Di ba? Ganun din yun. Kaya lagi yung tinatanong ko sa mga bata Tanungin nyo na rin sa mga anak nyo, doon sa mga kids ministry natin, ano gusto nyo paglaki? Kayo ba, ano gusto nyo paglaki? Sample. Sister Gina, ano gusto mo doon? Wow, shit, sure. Sister Ditas, ano gusto mo doon? Magandang buhay. Sister Daisy, ikaw, ano gusto mo? Nurse? Sister Ezra, ano gusto mo? Ha? Pilot? Galing. Sister Leonor, ano gusto mo? Wow! Artista! Grabe! Ito, parang secret. At least may gusto ka. Ako nung bata ako, ganito natutunan ako sa buhay, share ko sa inyo. Meron ka palang gusto. Ako para ako si Ezra, pilot. Alam niyo bakit pilot? Kasi mahilig ako sa voltage pipe. Alam niyo yung voltage pipe, yung robot na bumubuo. Di ba may sumasakot doon si Steve, si Bieber. Gusto ko ganun. Kaya pilot. Kaya lang, dahil may mga nangyayari sa buhay namin. Parang ganito yan Dahil lang, gusto mo maging pilot ka, pero sobrang hirap ng buhay mo. Ang nangyayari, ang gusto mo, takasan mo na yung kahirapan. Ano mangyayari sa'yo? Magtatrabaho ka na lang muna.
mangingibang bansa ka na. At ganun yung nangyari sa akin. Nakalimutan ko yung dream ko dahil sa immediate na pangailangan namin. Amen? So, ganun ang nangyari. But you don't have to, tawag dito, huwag mong bitawan yung dream mo kahit anong hirap. Kasi last year, nung bar exam, alam nyo, may teacher nakapasa sa bar exam. May nanay nakapasa sa bar exam. Last year, pastor nakapasa sa bar exam. Kaya kung may pangarap kang maging abogado, hindi pa huli. Lalo ngayon, ang daling mag-aral ngayon. May mga libre. Amen? Si Brad Emmanuel, di ba naka-enroll ka sa Allison? Tuloy nyo lang yun, libre yun. Kung gusto nyo matuto ngayon, andali. Kailangan mo na lang budgetin ng oras mo. Dapat alam mo saan ka pupunta, ano yung pangarap mo. Ito nga pala, Sister Danica, ano gusto mo? Hindi kita natanong. Nung bata ka. Walang isip pa. Dami. Okay, alam niyo to, ito nasa disyerto. Ito isang building na nasa disyerto. Ito yung Dubai noong mga 1970s or 1960s. Nakita niyo, disyerto. Isang building pa lang yung Toyota, tapos ito, nakalimutan ko anong building yan. That was mga 1960s, kung di ako nagkakamali, 50 years ago. Amen? Nasa disyerto siya. Kung ikaw nasa disyerto ng buhay mo ngayon, huwag ka susuko. Ano yung disyerto ng buhay? Mahirap. Tuyot, walang pera. Hirap na hirap, hikahos. Huwag kang hihinto. Kasi yung Dubai ngayon, grabe, puro skyscraper. Lahat ng tao gusto doon magtrabaho. Naalala ko si Daniel, nung sinabi niya na doon daw siya nag-aral sa Dubai, di ba nasa Canada siya yung anak namin. Parang yung mga Canadian, wow, really? Kahit sila, gusto pala nila makapunta ng Dubai. Kasi grabe, ang ganda ng buhay sa Dubai. Pero ano ibig sabihin? Ito sila ngayon. Pangit lang kasi hindi makita maliwanag. Pero ang dami ng building ngayon. Ito na siya ngayon. No? Andun pa rin naman yung building na maliit. Pero ano ibig sabihin? Kahit nasa disyerto sila, hindi sila huminto sa pangarap nila. Amen? Kaya kapatid, kung nasa disyerto ka ng buhay mo ngayon, huwag kang hihinto. Sida alatul. Diretso ka lang. Laban ka lang. Amen? At sa pangarap, walang matanda, walang bata. Dapat lang may goal ka. Pwede pang maging nurse, pwede pang maging artista. Amen? Pwede pang maging teacher. Ay, may turuan mo. Hindi, joke lang. Amen? Pwede pa. Pwede pang maging maganda ang buhay. Ito pilot, pwede pa talaga to. Bata to. Amen? Laban lang. Amen? Kahit anong hirap ng buhay, basta kasama si Lord, makikita mo din ng liwanag. Basta tuloy ka lang. Wag mo sasabihin, matanda na ako. Ganito na ako. No! Merong nakatapos ng journalism nung isang araw, 60 plus. Sa UST pa siya. Ano yung kwento niya? Kasi daw huminto siya sa pag-aaral. Bakit? Kasi parang, yun nga, gusto niya kumita ng pera agad. Nag-singer sa Japan. Ngayon, matanda na siya. Sabi niya, gusto ko na lang i-pursue yung aking career na matapos ng college. So mga kapatid, huwag natin bitawan yung pangarap na yan. Amen? Tandaan, meron tayong short-term goal, meron tayong long-term goal. Ano yung short-term goal? 2025, ito gagawin namin. Pero after 10 years, gusto namin ganito kami. Tama? Gusto mo, halimbawa, gusto mo na malaking bahay. Siyempre, simulan mo sa pinto, simulan mo sa hagdan. At least may nangyayari sa'yo. You have a short-term goal and you must have a long-term goal. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 9:26-27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Ikaw kapatid, tumatakbo ka ba ng walang patutunguhan? Ano sabi pa niya? Hindi ako sumusuntok sa hangin. Alam mo sumusuntok sa hangin? Walang kalaban. Suntok lang ng suntok, nakakapagod yun. Ang sipag-sipag mo naman, pero walang nangyayari sa'yo. Bakit? Baka wala kang goal. Talagang from alas 5 hanggang alas 10 ng gabi, nagtatrabaho ka, pero ganyan ka pa rin. Baka wala ka kasing goal. Amen? May pera po ako sa bangko. Yung pera mo sa bangko, matutulog lang yan. Magkano, anong tubo nun? 3%. Pag nag-withdraw ka, meron pang tax. Mangyari doon, 1% lang. Kahit may 1 million ka sa bangko, walang mangyari doon. Maraming way para lumago yung pera mo. Amen? Ano ba? Kung gusto mo maging tagumpay, dapat may sense ang buhay. Kalabitin mo yung sarili katabi mo, may sense ba buhay mo? Amen? Philippians 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Nagpupunyagi. Lumalaban ka pa ba sa buhay? Amen? Tingin mo ba? Kalabit mo yung katabi mo. Sabi mo,
Ano tingin mo sa 2025? Ayan. Tanong mo. Ano tingin mo sa 2025? Ayan. Maganda ba? Mas maganda ba? O parang baluktot ba? Amen? Ano yung nakikita mo na? Apostle Paul has a clear goal and focus where he wants to go. Ikaw, meron ka ba? May nakikita ka na bang ganda ng 2025? Tandaan, nagsisimula ang lahat sa nakikita. Diba? That is faith, my brothers and sisters. Diba? Faith is the assurance of the things we hope for. Nakita mo naman maganda yung 2025 mo. Huwag mong pansinin ng gobyerno. Bahala sila sa buhay nila. Basta ikaw sa buhay mo, may nakikita ka bang ganda? Ang mahirap kasi sa tao, partikular ang Pilipino, lahat ng bagay sinisisi sa gobyerno. Tama? Hindi. Kasi gobyerno namin nag-aaway-away sa Senado, nag-aaway-away sa Kongreso, Vice President, tsaka Presidente, nag-aaway-away. Huwag na kayong mag-away sa loob ng bahay nyo. Huwag nyo dalhin yung away nila sa bahay nyo. Amen? Kung ganun sila, dapat iba tayo. Kristiyano tayo Iba ang Diyos natin. Amen? Dapat sa atin magsimula ang liwanag. Kaya si Apostol Pablo, meron siyang goal. Ano yun? For which you're desiring to build a tower does not first sit down and count the cost whether he has enough to complete. Hindi ba pag magtatayo ng bahay, nagkwekwenta muna si Pastor Joby, marunong diba? Nung pinagawa yung sa tibagan, nag-multiplication addition muna kayo. Tama, hindi. Magkano yung bubong, magkano yung semento, magkano yung hollow blocks. Ganun din. Dapat alam natin, paano ba natin aabutin yung ating pangarap? Amen? At ito yung iniwan sa ating mission statement ng ating Panginoong Yesus. Next week, ito rin yung pag-usapan natin dahil ito yung ating theme for 10th anniversary. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Ginagawa ba natin to? Parang wala sumasagot. Ginagawa ba natin to? Amen. Yan yung ating goal. Walang problema magpayaman. Walang problema magsikap sa buhay. Pero, dapat ginagamit mo yung resources mo para sa Panginoon. Amen? Yung tricycle mo, yung kotse mo, yung Fortuner mo. Wow, Fortuner. Gagamitin mo for the furtherance of His kingdom. Dapat lahat ng meron tayo, gagamitin natin sa ating Panginoon. Amen. Wala ako pastor Hindi ka mawawala. Mamaya, pautunayan ko sa inyo yan. Ito ang dapat goal ng mga mananampalataya. Go and make disciples. And I hope and I pray this 2025, yan ang maging focus ng bawat isang nandito. Yung teacher, yung piloto, yung nurse, yung artista. Dapat yan ang goal natin this 2025. To go and to make disciples. Ano sabi sa Matthew 6:33? Paborito namin ito ni Pastora. Go, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pati sa mga estudyante nandito, unahin ng Diyos, sigurado ko, hindi ka niya papabayaan. Amen? May pinabayaan na ba ang Panginoon dito? Tingnan mo yung katabi mo, pinabayaan ng Diyos siya. Natatawa ako pag nandun ako nagtuturo ako sa office namin. Kasi minsan, yung buong office, nagtuturo din ako, ginagamit ako ng Lord. Pag sinasabi ko, tignan mo yung katabi mo, pinababayaan ng Lord dyan, tatawanan talaga sila. Alam niyo bakit? Mga ganun masusunod na. Amen? Okay, unahin ng Diyos at siya ang bahala sa iyo. Kalbin mo yung katabi mo, sabi mo, unahin mo ang Lord. Yan. Unahin mo ang Lord, siya bahala sa iyo. Ito yung papanalangin natin. Ipanalangin ng misyon para maging masagana ang bagong taon. Tandaan, pag si Lord ang nabigay ng mission, siya ang nagbibigay ng provision. Dito ko, if God gave the mission, God will give the provision. Ito mo nga yung praise the Lord, no? Nung ating Christmas party last week. Si Lord talaga nagbigay ng provision. Ang dami pagkain. May take out pa. Amen. Yan si Lord. May Sharon pa, no? Pastor Gabi. May Kiko. May natutunan ako. Tanyo, may natutunan ako. Amen. Okay, pangatlo, always be thankful. Ito, team din natin to, di ba? Gratitude. Amen. Yung team natin, napansin nyo, yung mga pinag-aaralan natin, kailangan pala yan, sangkap para yan, para maging maganda ang taon. So, walang aksidente talaga sa isang mananampalataya. Amen? Yung pinag-aaralan nating team, yung pala yun. Amen? Ito verse natin. But give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Matuto tayong magpasalamat. Amen? Ako nung isang araw, alam niyo naman siguro, no, marami na akong karamdaman. Pogi lang talaga ako.
Pero marami na ako nararamdaman. Hindi na sila itong mga tao. Amen? Nung isang araw, nagpa-check up kami ulit sa UST. At lagi na lang pinag-iinitan nila yung tumor ko sa utak. Hindi ko alam. Oh, pinapaganon-ganon ako, sa mata, yung reflexes, ng taas, baba, gano'n. Kasi sa utak yan eh. Lahat yan. Parang hindi sila makapaniwala kasi nakita nila MRI ko. Parang hindi sila makapaniwala. Nang pogi-pogi ko, hindi, joke lang. Yung malakas ako, nakakapagtrabaho ko. Parang sinasabi na, alam nyo, sa ganitong itsura ng MRI nyo, dapat hindi na kayo nakatayo eh. Parang ganun lang gusto sabihin sa akin. Alam nyo, kahit may nararamdaman ako, ngayon may nararamdaman ako, praise God nga, may buhok ko eh. Kanina tanong mo si Sir Ditas, iba boses ko. Pag talaga nasa harapan ko, maganda boses eh. Amen? Alam niyo, nagpuri ako sa Panginoon. Bakit? Lord, kahit ganito ako, marami kong nararamdaman, marami kong bukol sa katawan, meron akong gallbladder na kailangan matanggal. Alam niyo, nakakapagtrabaho ako ng maayos. Nakakapag-preach ako ng maayos sa biyaya ng Lord. Nakakapag-travel kami every week from here to Novaliches using Grab. Ang hirap kaya. Amen? Araw-araw nakapasok ako. Nung holiday, nakapasok ako. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi alam ko, biyaya mo lang. Amen? Hindi ko kayang gawin to kung hindi sa biyaya mo. Kung pupunta kayo sa bahay namin, yung isang lugar doon, puro gamot. Pero nandito ako. Magsi-50 na ako next month. Akalain nyo yan? Next month? Hindi halata, mukha lang akong 49. Di ba? Mag-50 na ako. Pero mukha lang akong di ba? Wow, artista. Tawa kayo, di ba? Artista kasi asawa ko, artista din ako. Hindi tayo nanalo sa MMFF ngayon, Ano ba yung Amen? Kaya nagpupuri ako sa Lord. Hindi ako nagpupuri, marami kong karamdaman o aluman. Alam ko, pinagaling na ako ng Lord. Nagpupuri ako kasi hindi ko nararamdaman. Amen? Dahil pag may sinabi ang Lord, nangyayari. Pag sinabi ng Lord na pinagpala ka, pinagpala ka. Pag sinabi ng Lord na magaling ka, magaling ka. Kahit may nararamdaman ka pa, tatanggalin niya yan. Amen? Kahit pa sinabi ng Lord, may sinasabi ng mundo, may kakulangan kayo. Hindi. Puno yung bahay namin. Amen? Meron ba dito walang kinain ng Noche Buena? Nakikita ko nga yung mga post niya sa sarap eh. Di ba? Ibig sabihin, nagpo-provide ng Lord. Kaya matuto tayo pasalamat. Hindi, Lord, bakit ganito 2024 namin? Meron ka nag-text sa akin eh. Ang pangit ng 2024 ko. Puro pangit. Hello. Sigurado ka, 12 months, puro pangit. Ang mahirap kasi sa tao, pag binigyan ko kayo ng isang bond paper, alam niyo yung bond paper? Bond paper, lalagyan ko ng itim yun sa gitna. Ano nakita nyo? Yung itim, di ba? Hindi nyo nakita yung puti. Ganun ang tao. Yun, si Pastor Joey, patayuin ko yan. Pinturahan ko yung gitna ng itim. Sapakin ako yan. Ano nakita nyo? Pininturahan ko ng itim. Pero hindi nyo nakita yung kulay puti. Ganun ang tao. Amen. Kaya sabi niya, ni Apostol Pablo, matuto tayo magpasalamat. Kasi pag nagpapasalamat ka, gumaganda ang mood mo. Amen? Tingnan mo yung mood ng katabi mo kung gumaganda na. Amen? Pasalamatan mo, katabi mo yan. Ako alam nyo, kada gising ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Lord, salamat, nagising na naman ako kasi alam ko, baka isang araw hindi ako magising. Diba, lahat tayo meron ganun. Kaya every gising is a blessing. Amen? To be victorious, you must have a heart of gratitude. Pinag-aralan natin to. Dapat lahat ka marunong pasalamat. Madaling Madaling magpasalamat pag may blessing. Pero nagpapasalamat ka ba pag nasa pagsubok ka? Yun lang ang tanong. Ang sabi kanina, give thanks in all circumstances. Paano wala ka ng pambayad kay Judy? Paano may karamdaman ka na, nagpapasalamat ka pa ba? Madaling sabihin. Pero tignan natin sa Bible kung anong ibig sabihin. Okay. Sabi dito sa James 1:2-4, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Pag trials of many kinds, iba-iba yan. Wala kang pambayad, may sakit karamdaman ka, magulong pamilya mo. Pero sabi, dapat nagagala ka pa rin. Kaya sabi to, bakit? Natitest yung perseverance mo, lalong lalong tumataas ang pananampalataya mo sa Diyos. Tama, hindi? Bakit? Kasi natututo kang kumapit eh. Mas lalo kang umiiyak sa Diyos, mas lalo kang lumulunod sa Diyos, di ba? Ako naalala ko kanina nung tinanong, ayaw ko sino nagtanong, si Brad Emmanuel o si Pastor Joby, nabalikan yung 2024. Alam niyo na isang pangyayari nung isang
Nung May yata yun, luhod talaga ako sa Diyos, iyak ako. Kasi nung umalis si pastora, nag-iisa ako sa bahay. Sabi ko, Lord, paano ito? Kakayanin ko pa ito. Tapos natatakot pa ako, baka ako atakihin. Iyak talaga ako kay Lord, naalala ko yun. Pero alam niyo, yung buti ng Lord, 4 months, walang nangyari sa akin. Amen. Iyak ako, sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Ang hirap mag-isa sa bahay. Mansyon pa naman yung bahay namin. Hindi, joke lang. Yun, di ba? Magiging mansyon pa lang. Kaya lang, yung mansyon, walang katulong. Amen? Kasi pag may mansyon, dapat may katulong ka. Pero umiyak talaga ako kay Lord. Kayo ba, umiyak na kayo kay Lord? Amen. Pero alam nyo, yung pag-iyak ko kay Lord, tumindi pananampalataya ako sa Kanya every day. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Every tulog ko, Lord, salamat. Kasi bakit? At doon ko napatunayan, hindi ka pa talaga pababayaan ng Diyos. Ang dami na namin pinagdaraanan sa buhay, pero mag-50 na ako. Si Leonora, hindi kami pinabayaan ng Diyos. At alam ko, kayo hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen? So, dapat matuto tayo. Tingnan natin sa Bible, ano? Ito pa, isang tanong. Pag nasa pagsubok ba, iniiwanan ka ng Diyos? Di ba, meron pa ang kanta, natutulog ba? Naranasan na natin to. Alam ko bawat isa sa atin dito mayroong pinagdaanan na sobrang dilim. Tama? Merong isang pagkakataon sa atin na talagang hindi mo alam kung talagang nandiyon ang Diyos sa buhay mo. Tingnan natin. Sabi dito, si Joseph, ano to? Yung siya ay nakakulong. Kilala niyo si Joseph? Yung nagtitinda ng balot sa kanto. Nakulong yun. Hindi, joke lang. Ayan, sabi dito, but while Joseph was there in prison, the Lord was with him. So, ibig sabihin, kahit nandun ka sa pinakamadaling na parte ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. Si Daniel, nung nasa loob ng kulungan ng mga leon, sa tingin niyo, pinabayaan sa ng Diyos? Hindi. At tayo rin, kahit nagpumukmong tayo sa isang sulok, kahit ang dami natin problema, kahit may nararamdaman tayo, kahit akala mong gulo-gulo ng pamilya mo, ng kumpanya mo, andun ang Diyos. Amen. Dahil pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan ng pababayaan. Tignan natin, isa pa. Ito pa, tignan natin. Lahat tayo dito may pinagpipray, tama? Ito yung time na umalis yung mga Israelite sa Egypt. Ngayon, sabi dito, when the Pharaoh let the people go, ito yung mga Israelite, God did not lead them on the road through the Philistine country. Parang ganito, parang dapat dumaan sila sa Enlex, hindi sila doon pinadaan ng Lord sa Enlex. Kasi bakit? Nandun yung mga Pilisteo. Pag dumaan sila sa Enlex, mas madali ang papuntang Makati, kaso nandun yung mga Pilisteo. Ano sabi? Though that was shorter, shortcut yan, Enlex yan, highway yan eh. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Anong ginawa? So God led the people around the desert. So pinaiikot sila na malayo para makarating lang ng Makati. So minsan pala, kaya matagal yung prayer request mo kasi nire-ready ka ng Lord. Kasi bakit pag binigay sa iyo agad ng Lord, masira ka. Alam ko talaga, ito totoo, may nagpa-pray sa akin, Lord, palaki mo yung tindahan ko, lumaki tindahan, wala sa church. Minsan, pag ang bilis ng pag-angat mo, dun nasisira ang buhay mo. Dahil ito, si God mismo ang nagpatagal ng biyahe nila. Dahil sa pagtagal ng biyahe nila, dun tumitibay ang pananampalataya nila sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong malulungkot, huwag tayong magagalit sa Diyos, huwag tayong magmumukmuk sa Diyos. Pag yung prayer request mo na yan, tumatagal. Baka nire-ready ka lang ng Diyos. Amen? Eh, hindi porke natatagalan ka, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Mga kapatid, si God nga mismo nagpatagal eh. Amen? Kaya minsan, ulitin ko mga kapatid, hindi porke tumatagal ang prayer request, hihinto ka na. Tuloy ka lang. Sabi nga nung anak namin, paboritong kanta ng anak namin eh. Ano ba yun? Sa Neo Colors? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Kasi nung nag-isa siya sa Canada, lagi niyang kinakanta yun. Bigla siya nag-isa. Pero sabi niya, tuloy pa rin ang buhay ko. Amen? At bawat isang nandito ngayon, may pinagdadaanan ka man, dapat tuloy pa rin ang buhay mo dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Ito pa isa. Sabi mo, Pastor, bakit ang dami kong problema yata ngayon? Bakit patong-patong? May personal, may pinansyal, mayroong karamdaman. Ito, tingnan natin si Job. Kilala niyo si Job? Yung tricycle driver. Then the Lord said to Satan, have you not considered my servant Job? Pinagmamalaki ni Job, ni God, itong si Job. Ano nangyari? Binigyan ng katakot-takot na pagsubok.
Mga kapatid, baka nasa pagsubok ka ngayon. Baka pinagmamalaki ka dito. Amen? Kaya sabi ko, Lord, wag mo na ako magmalaki. Mahirap pag pinagmamalaki ni Lord. Pero ito maganda kay Job, na pagtagumpayan niya lahat. Kaibigan niya, asawa niya. Sabi nga, sumpa mo na yung asawa mo nang mamatay. Asawa. Sumpa mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Tapos mamatay ka na. Pero ano nangyari? Binalik ng Diyos doble yung lahat. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kayo magtatampo sa Diyos. Kalamitin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka magtatampo sa Diyos. Huwag kayo magtatampo sa Diyos. Kala mo, dilim-dilim ng buhay mo. Hindi. Isang ano lang yan. Pag natapos na yung finish line, biglang gaganda ang buhay mo. At ang maganda, matutuwa sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya hindi porke madilim ang buhay, hindi porke tumatagal ang prayer request, hindi porke may problema, iniwan ka na ng Lord. Kasi ang sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Gawin natin literal. Naalala niyo yung pinag-aralan natin, yung pangalan ni Yod, Hey, Vav, Hey, nasa DNA natin. Naalala niyo yon? So literally speaking, spiritually speaking, nasa atin ang Holy Spirit, kasama natin ang Diyos. At yung sabi kanina sa Ephesians 3:20, kung di ako nagkakamali, the power that work within us. So ibig sabihin, talagang yung banal na spirito, yung tatak ng Panginoon, nasa atin lahat. Talagang kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya, alam nyo, excited ako sa gagawin ng Diyos sa bawat isa noong 2025. Amen. Kasi nasa atin ang Diyos. Kaya magalak tayo. Sabi dito, may supernatural blessing pag tayo nagpapasalamat. Naalala niyo ito, yung nagpakain ng, ilan yung tinapay? 5. Ilan yung isda? 2. Ilan yung pinakain? Sabi nyo, 15,000. 5,000 kasi may kasama asawa at anak yun eh. So 15,000 mahigit. Ano ginawa ni Jesus dyan bago pakainin? Salamat. Kaya matututa. Yung puso mapagpasalamat, lagi may blessing. Ano pa? Ito yung pinag-aralan natin noong nakaraan, 2 weeks ago. Yung lalaking yung may ketong. Di ba? Yung may leprosy. Yung sumunod, leprody. Tama, naalala niyo yun? Leprody, di nila alam. Lepro-E, lepro-F. Okay, yung iba talaga, hindi nag-breakfast. Di ba, yung isa nagpasalamat, nakumpleto siya, yung zodzo, ginamit sa Greek, ibig sabihin, kumpleto, whole, hindi natin alam kung yung ilong bumalik, yung tenga bumalik, o physically, emotionally, mentally, nabuo siya, we don't know. But one thing is for sure, nung nagpasalamat siya, nakumpleto siya. At ito, nung nagpasalamat si Jesus, nabuhay si Lazarus. These 3 miracles nagsimula sa pasasalamat. Amen? Kaya dapat maging buhay natin itong 2025. Kung hindi pa man buhay mo, kung hindi mo pa man habit ang pagpasalamat, kapatid, please lang, ilagay mo sa bokabularyo mo yung salitang laging pasasalamat. Paggising sa umaga, magpasalamat. Bago kumain, magpasalamat. Pag may blessing, magpasalamat. Kung walang blessing, magpasalamat. Amen. Be a man of thankfulness, a heart of gratitude. Philippians 4:6, ano sabi? Huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Paano? Sa mapamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ang tanong, marunong ba tayong magpasalamat? Team natin this month dyan, di ba? Gratitude. Di ba? Ano yung gratitude? Be thankful with a heart with thankfulness. Amen? Laging manalangin pasalamat para sa masaganang bagong taon. And lastly, yearn for breakthrough as a mean. Maging excited sa breakthrough. Ito yung ating team for next year. Isang taon, ito ang team natin. Breakthrough, tibagin ang pader ng kahirapan, ang pader ng katamaran, ang pader ng paghihirap. Ano mang pader yan? Pader ng problema, ng addiction, tibagin yan. Ang Lord ang kasama mo titibag niya. Amen? Ang sabi sa Philippians 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makanta ng gantimpala sa pagkakatawag ng aking Diyos. Talagang inaasam niya yung kanyang gantimpala. Ikaw kapatid, inaasam mo ba yung breakthrough ng buhay? Amen? Kasi yung tao nag-aasam talaga, nagpupunyagi talaga. Ano man yung pinagpe-pray mo,
Yun yung taong nakakatanggap. Amen? Talaga bang sa career mo, halimbawa, estudyante ka, talagang pinapangarap mo ba maging engineer? Alam nyo ba, may natutunan ako. Tinanong ko isang doktora doon sa UST. Tingin nyo, ilang taon nag-aaral ng isang doktor? Tama. Sabi niya, Sir, yung pong pre-med namin, 4 years. Yung aming medicine, 4 years. Isang taon na practicum. 9 years na yon. Ang tawag lang doon, tapos nakapasa, magre-review pa, so isang taon ulit. Ang tawag lang doon, general practitioner. Hindi pa specialista. Pag gusto mo maging specialista, mag-aaral ka pa ng 2, 3, 4, 5 taon. Yun yung mga specialista talaga. Grabe! So, nag-aaral sila 10 to 15 or maybe more than years. Yung isang doktora nga ni Leonor, matanda na, nag-aaral pa rin. Alam niya, naisip ko, grabe yung sunog kilay pala tong mga to. Tapos pangalawa, sunog pera talaga. Kaya pag nakapagpatapos pala kayo ng Dr. Santillan, grabe, Pastor Joby, grabe, bubunuing taon. O kaya, Dr. Akon, grabe, bubunuing taon. Kasi bihira ako, parang wala akong nakita worship, na yung working student na doktor. Engineer, tsaka abogado, pero yung working student na doctor, kasi parang full-time sila nag-aaral. Amen? Pero ito si Apostol Pablo, inaasab niya, yung mga doktor na yun, inaasab nila na balang araw, gagraduate sila, kahit matagal yung pag-aaral nila. Ganun din dapat tayo. Yung eagerness natin for that goal, dapat nasa ating puso. Amen? Sabi sa 2 Samuel 9:8, ang tanong ni Bibi Joseph, pinag-aralan natin to, review lang. Sino ako para makatanggap ng breakthrough? Ulitin ko ha. Sino ba tayo para makatanggap ng breakthrough? Sino tayo para lumaya sa kahirapan? Sino tayo para lumaya sa katamaran? Sino tayo para lumaya sa addiction, sa pornography? Sino tayo para lumaya sa ating kinalalagyan ngayon? Sino nga ba tayo? Sino ba tayo para bigyan ng breakthrough ng Panginoon? Sino? Sabi dito, may breakthrough dahil merong grace. Hindi sa kaya natin, sa biyaya lang ng Diyos. Ako sasabihin ko sa inyo, sa biyaya lang ng Diyos, kaya ako naging pastor. Kaya ako nakatapos ng pag-aaral. Amen. Nung nag-aaral ako, kasi sa Dubai pa, nagtatrabaho ako nung nag-aaral, nagdi-negosyo, nagdi-ministry. Hindi ko po pinagyayabang yun. Biyaya lang po talaga ng Diyos yun. Amen. Alam ko si Pastor Joby, nagtatrabaho pa to, pero nagpapastor si Brad Emmanuel, aral to ng aral. Tapos nagmi-ministry pa. Sa biyaya lang po ng Diyos natin nag-aagawa yung mga yan. Amen. At lahat to, si Sister Flor, may ginagawa rin to. Si Sister Daisy, si Pastora, Sister Gina, sa biyaya lang po ng Diyos natin nagagawa yan. Amen. At kaya tayo magiging tagumpay sa 2025 at sa buong buhay natin kasi may biyaya ang Diyos. Amen. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? Sapagkat naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa biyaya. Amen. Yung kaligtasan natin sa biyaya, ano pa? Ano na ito? Bakit tayo pinapansin ng Diyos? Sabi dito, what is mankind that you are mindful of them, that you have made them a little lower than? Yung tao do, mataas lang, mababa lang ng konti sa Diyos. Pero malikha ka lang, pero binibigyan tayo ng pansin ng ating Panginoon. Parang ganito, sino marunong magluto ng kaldereta? Meron ba? Sister Ditas, marunong ka? Sister Gina, Sister Daisy, Sister Flor, marunong ka? Marunong kayo? O sige, marunong kayo lahat. Halimbawa na lang, nagluto ka ng masarap na kaldereta. Creation mo yun, di ba? Sasambahin mo ba yan? Ano ba yan? O sige, hindi mo na sasambahin. Bibigyan mo ba ng halaga yan? Ganun lang naman tayo. Nilikha tayo ng Diyos. Pero, minahal tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay Diyos. Namatay ang Lord para sa atin. Parang ikaw, yung kaldereta mo, talagang inalayan mo ng buhay. Parang ganun eh. Hindi ko nga, talagang hindi natin maintindihan yung John 3:16 kung gusto mo ang intindihin yun. For God so loved the world. Kasi creation lang tayo ng Diyos eh. Hindi ba? Tayong tao, pwede tayo magmahalan, pero yung Diyos na lumikha sa atin para bigyan tayo ng pagmamahal, parang grabe. Hindi ba? Biro mo yung motorsiklo mo, ikaw yung nag-assemble, tapos talagang iniingat-ingatan mo, nilalagay mo sa kama mo yan. Pag talagang nagasgas, ipaglalaban mo yan, mas matindi rin yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Kaya kung gusto talaga natin maintindihan yung biyaya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, sobra-sobra, siksik, liglig, at umangapaw. Amen. Kaya may breakthrough kasi may biyaya ang Diyos. Ano pa? Ito.
Alam niyo ba lahat talaga tayo pinagpala? Ay, mahina. Alam niyo ba lahat talaga tayo pinagpala? Okay, ito yung storya na yung isang babae na namatayan ng asawa, sabi nila si Obadiah daw, propeta si Obadiah, namatay siya. Kaso may utang. Ngayon, sa kanila kasi, pag may utang ka, kukunin lahat na meron ka. Pag wala namang ko sa'yo, pati anak mo kukunin. Ngayon, sabi nung nanay, pumunta sa propeta, sabi niya, tulungan mo ko kasi kukunin na po ng mga pinagkakautangan namin yung mga anak ko, gagawin katulong. Ngayon, sabi nung propeta, ano yung sabi nung propeta? Kung naalala niyo? Anong meron ka? Anong unang sabi ng babae? Wala na po. Di ba tama? Wala na po. Pero teka, meron akong konting langis. Kabisado niyan eh, di ba? Pinag-aralan sa Sunday school din yan. Tinuturo rin natin yan. Anong sabi ng propeta? Kumuha ka ng lalagyan. Damihan mo. Anong ginawa? Yung konting langis, napuno yung mga lalagyan. So, ibig sabihin, yung konting langis na yon, nasa ating lahat. Nasa ito naman ang Espiritu, tama? Nasa sa atin. Yung kung paano natin gagamitin yung blessing na meron tayo. Kailan huminto? Kailan huminto? Puno na po lahat at tumigil ang pagdaloy. Humihinto lang ang blessing pag nawawala yung focus mo, nawawala yung faith mo, nawawala yung fervor mo. Ano yung fervor? Yung zealousness, yung iyong, ano tawag doon, yung pagpupunyagi. Di ba? Mga kapatid, may galing tayo. Pinagpala tayo ng Diyos. Hihinto lang yung blessing na yan. Pag ikaw mismo ayaw mong tanggapin, pinagpala ka. Amen? Yung masabi yung tatlong F, the blessing stops pouring pag nawala ang faith, focus, at fervor. Pag nawala ang faith mo, ay wala naman ang pinagpala. Hindi naman eh. Pag nawala yung focus mo sa Diyos, pag nawala yung fervor, yung zealousness mo. Yung hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na namati ng church, hindi ka na nagbabasa ng Bible, mawawala talaga yung base yan. Pero pag inuuna mo na Lord, alam ko, tuloy-tuloy yan. Amen? Ano sabi ni Haring David? Tumanda ako pero hindi ako nakakita na kahit isa na righteous na pinabayaan ng Diyos. Sabi yun? Namamalimos ng tinapay. Ibig sabihin, walang mananampalatayang magugutom. Bakit? Pinagpala ang bawat mananampalataya. Amen? Ang tanong lang mga kapatid, gagawin mo pa ba yung ginawa mo ng 2024 o yung buong buhay mo? O babaguhin mo na, hihinto. Sabi mo, tama na yung ginawa ko last time. Bago na gagawin ko ngayon. Kasi, huwag kang mag-expect ng bagong taon kung luma pa rin yung gagawin mo. Tutulog ka pa din. Hihilata ka pa rin para kasi walang tamad. Di ba? Tapos nag-expect ka na may blessing na darating sa'yo. Yes, may biyaya. Pero kahit yung biyaya na yun, minsan ayaw tumulo kung wala nalalagyan. Kung nawala ang faith mo sa Diyos, yes, may biyaya tayo na sa atin yan. Ang tayo yan eh. Gamitin natin. Sabi nga nung, sabi nila, work out your salvation day. Work out meaning, hindi exercise. May muscle naman talaga eh. Palalakihin mo lang. Amen? Kaya dito, may breakthrough ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Laging pagpasalamat ng breakthrough dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi no, excited sa 2025. Amen? Okay. Ay, ang bilis. Hindi ko nalagyan ng ano. Okay, summary. Past hurts, hindi pa nagat yan. Hindi ko napalitan. Evaluate. Evaluate. O tama na rin, forget. Remember your goal. Always thank God. Yearn for a breakthrough. Simulan natin ang taon ng praying. Mag-pray. Kaya mamaya, magpe-pray tayo. Next, sa 31 ng gabi, kung kaya nyo rin lang, huwag na kayo magpaputok, mag-pray na lang kayo. Amen? At alam ko, naniniwala kayo sa kapangyarihan ng prayer. Amen? Kasi kung hindi kayo naniniwala sa kapangyarihan ng prayer, wala kayo dito at hindi kayo nagsusulat dyan. Amen? Dahil ako, alam ko, napatunayan namin na yung mga sinulat namin, nangyari. May nangyari ba sa sinulat nyo last year? Amen? At kung, siguro lang, bilang pastor nyo, sa mga darating na panahon, kung hindi na tayo nagkikita-kita, gawin yung habit yan every year. Halimbawa, kahit sa church, kung gagawin kayong pastor lahat, praise the Lord. O kaya sa inyong bahay, bilang mga tatay at nanay, gawin ninyo. Ituro nyo sa mga giging mga anak ninyo, maging habit ang prayer. Amen?
Merong, sabi dito sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So, let's commit to the Lord. Amen. Ang kitang bata. Amen? Okay. Merong, para masagana ang bagong taon, manalangin. Amen? Merong isang babae. Dito ako magtatapos. Merong isang babae. Pray siya ng pray. Sabi niya, Lord, kung totoo ka talaga magpakilala, kasi meron siyang 3-4 na anak. Nawalan niya ata siya ng trabaho. Pero may naghihintay na trabaho, kaya next year pa. Wala raw siyang pang medya noche, no? Medya noche yung tawag. Sabi niya, wala kaming kakainin. Sabi niya, yung asawa ko yata namatay. Nag-pray siya na nag-pray. Umiyak talaga si Lord. Sabi nga, mas maraming kailangan, mas matindi prayer. Tama ba yun? Mas humagulgul talaga tayo pag maraming kailangan. Parang yung lalaking kay Tongin. So, nag-pray siya. Nanaginip siya. Sabi nung panaginip niya, pumunta ka sa Floor Supermarket. Wow. Sabi niya, sa counter 7. Sabi niya doon. At, bilhin mo lahat ng kailangan mo. Pumila ka sa counter 7. Sabi niya gano'n. Excited yung si sister. Pumila. 2-3 trolley yata yun. Kaya lang wala siyang dalang pambayad. Basta sabi ni Lord, sundin mo ako, pumila ka sa counter 7. Anong counter? 7. Tong araw na to, pumila ka sa counter 7. Alas 8. Nandun na. Pagdating sa counter 7, sarado. Sabi ng mga kahera, Ma'am, dito ho kayo, sarado ho yan. Ha? Saan siya pipila? Sa counter 7. Ako sabi niya, Lord, praise siya. Lord, sabi mo, pamila ako sa counter. Sarado. Sabi niya, anong oras ho magbubukas? Hindi ho namin alam. Manager lang ho magpapabukas niyan. Sige ho, babalik na lang ho ako. Magkakape lang ho muna ako. Wow, sosyal. Labas siya. Pala, nagpunta sa bayo, pray ng pray. Alam niyo, alas 6 na ng gabi, nandun pa rin. Hindi kumakain. Wala silang pangkain. Nandun pa rin, Lord, magsasara na ng alas 8 to. Alas 6:30 na. Alam nyo, 6:30, nagbukas yung counter. Bigla siyang nauna. Lord, asang pambayad? Pinapunch na. Grabe. Pinapawisan. Ano babayad ko rito? Yung ganun. Pero Lord, sumusunod ako sa iyo. Pumila ako sa counter 7. Biglang nagbukas yung counter 7. Kasi napuno yung lahat ng counter eh. Binuksan, manager ang nagbukas. Siya una. Lord, paano to? Mabait ko dito. Pero sumunod siya. Grabe, mula umaga hanggang gabi. Nung sisingilin na siya, Lord, ayun na. 7,000 mahigit. Ang dami. Puro grocery, tsaka gatas yun na ito. Tumunod yung PA system, nasisingil na, Ma'am, ding, 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 ding. Congratulations on counter 7. You are our lucky 7 customer because of our 7th anniversary. Your grocery is free. Amen. Buti na lang nakinig siya kay Lord dahil kung hindi, wala silang pagkain. Kaya kapatid, panghawakan ang power of prayer. Dahil kami, 30,000 lang ang pera namin. 106 yung bill. Last minute, may nagbigay ng 6,000. Yung pala, 36,000 ang babayaran. Amen. Kaya mga kapatid, alam ko, may kanya-kanya tayong testimony. Kung nagawa ni Lord ngayon, kayang gawin ni Lord muli ngayon. Amen? Kaya palakpakan natin Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige, tayo tumayo. Okay. Nasulatan na ba? Nasulatan na? Mga prayer request? Pwede bang